Ito ang mabilisang buod mo tungkol sa Regalian Doctrine at paano nga ba gumagana ang batas ng pagmamayari ng lupa sa Pilipinas. Kinuha natin to mula sa 2022 Ateneo Bar Review at super mahalaga to kasi sinasagot nito kung bakit sa mata ng batas, hindi otomatikong sayo ang lupang kinatatayuan mo hanggat hindi mo ito napapatunayan. Una, ang Regalian Doctrine. Sinasabi lang nito na lahat ng lupa at likas na yaman ay pag-aari ng Estado, maliban na lang kung isa itong lupang agrikultural. Kailangan mong patunayan na ang lupa ay pwede nang ariin ng pribadong tao o alienable at disposable. Isipin mo to na parang default factory setting ng cellphone. Pag walang konkretong patunay na sayo yan, otomatikong pag-aari yan ng gobyerno. Pangalawa, paano mo ba ito babawiin gamit ang tamang dokumento? Dati, kailangan pa ng mahigpit na twin certifications mula sa DENR, yung ahensya natin sa kalikasan. Pero ngayon, binasimple na to ng batas. Sapat na ang panunumpa at sertifikasyon ng isang geodetic engineer na nakatatak mismo sa plano ng lupa. Bakit kaya biglang pinadali? Kasi kailangan na talagang sumabay ng batas sa realidad natin ngayon. Dadalhin tayo niyan sa panghuli nating punto, ang native title. Ito yung kaisa-isang exception sa doktrina. Yung mga lupang hawak na ng mga katutubo bago pa man dumating ang mga Kastila ay hindi kailanman naging pampublikong lupa. Nakakatuwang kabalintunaan, diba? Ang pinakamatibay na titulo sa lupa ay ang mismong kawalan ng dokumento mula sa gobyerno, kundi yung walang patid na kasaysayan ng pag-angkin. Sa huli, ang pagmamayari ng lupa sa Pilipinas ay isang patimpalak ng patunay laban sa Estado, maliban na lang kung ang nakaraan mismo ang magpapatunay na nauna ka pa kesa sa gobyerno. Alam nyo, naisip nyo na ba sino ba talaga ang may-ari ng lupang tinatayuan natin dito sa Pilipinas? Yung sagot kasi dyan, hindi yan basta-basta. Sobrang lalim yan at nakabaon yan mismo sa kasaysayan at sa mga batas natin. Tara't himayin natin yan. Okay, so para sa pag-uusap natin ngayon, ito ang mga dadaanan natin. Uumpisahan natin sa tinatawag na doktrina ng Corona, tapos titingnan natin kung gaano kakomplikado ang proseso ng pagpapatunay. Susunod, may matutuklasan tayong isang malaking exception. Sisirin din natin ang isang napaka-importanting kaso at sa huli, pagbubuklo rin natin lahat ng yan para maintindihan yung pamana ng lupa at batas. Game? Simulan na natin. Okay, first things first, para maintindihan natin to lahat, kailangan nating magsimula sa pinakapundasyon, sa pinakamakapangyarihang panuntunan pagdating sa lupa dito sa atin. So ano ba to? Ito ang tinatawag na Regalian Doctrine o sa Latin, Jura Regalia. Galing pa to sa panahon ng mga Espanyol pero hanggang ngayon nakasulat na yan sa ating konstitusyon. At simple lang naman ang sinasabi nito, no? Na lahat ng lupang pampubliko kasama na tubig, mineral at lahat ng likas na yaman ay pag-aari ng Estado. Ang gobyerno ang pinagmumulan ng lahat ng karapatan sa pagmamayari ng lupa. At dito nagiging mabigat ang usapan dahil sa presumption. Ang ibig sabihin niyan, ang default setting ay laging sa gobyerno ang lupa. Kung may isang pirasong lupa na hindi malinaw kung sinong may-ari, automatic na inaakala na sa Estado yan. Kaya yung bigat ng pagpapatunay, yung burden of proof, laging nasa balikat ng ordinaryong tao. Ikaw ang kailangan magpatunay na sayo yan, hindi ang gobyerno. So kung ganon pala yung sitwasyon, ang malaking tanong ngayon is, paano mo mapapatunayan na sayo ang isang lupa? Dito na tayo papasok sa, parang isang legal na maze na kailangan mong lampasan. Ito yung unang-unang hurdle. Kailangan mong ipakita na yung lupa, opisyal ng sinabi ng gobyerno na, okay, pwede na tong maging private property. Ito yung tinatawag sa batas na alienable and disposable. Kailangan mong patunayan na may positibong aksyon mula sa gobyerno, isang batas, isang kautusan na nagsasabing hindi na yan pampubliko. At alam nyo, itong proseso na to, nagbago yan. Dati kasi, sa ilalim ng isang lumang kaso, grabe ang hirap. Kailangan mo ng tinatawag na twin certifications, galing pa sa matataas na opisyal ng DENR. Sobrang hirap kunin yan. Pero buti na lang, may bago ng batas, yung Republic Act 11573. Ngayon, mas simple na. Isang certification na lang mula sa isang geodetic engineer ng DENR at yung maganda pa, nakatatak na mismo sa plano ng lupa. Mas mabilis, mas klaro. Pero, teka muna. Akala natin, absoluto na yung kapangyarihan ng Estado, di ba?
Paano kung sabihin ko sa inyo na may isang karapatan na mas matanda pa sa batas na to? So, heto na yung tanong. Pag-aari ba talaga ng Estado ang lahat? As in, lahat-lahat? Walang exception? Well, ang sagot? Hindi. Meron kasing isang napakalaki at napaka-importanting exception. At ito ang tinatawag na... Ano ba tong native title? Ito yung mga karapatan sa lupa ng ating mga katutubo na hawak na nila since time immemorial. Ibig sabihin yan, mula pa sa panahong hindi na natin matandaan, bago pa man dumating ang mga Kastila. At ito yung crucial part, yung pinaka-importante. Ang mga lupaing ito ay never naging public land. Sa simula't simula pa lang, pribado na sila. Kaya hindi sila sakop ng Regalian Doctrine. At para mas lalo nating magets tong konsepto ng native title, may isang kwento tayo na kailangang balikan. Isang landmark case na nagpabago sa lahat. Pag-usapan natin yung kaso ni Mateo Carino laban sa gobyerno noong panahon pa ng mga Amerikano. Ito ay isang laban para sa lupang ninuno na, imagine, umabot pa sa Korte Suprema ng Estados Unidos. So ganito yung nangyari. Mula pa sa mga ninuno ni Carino, sa kanila na yung lupa sa Benguet. Pero nung mga early 1900s, bigla na lang sinabi ng gobyerno, uy, military reservation yan. Siyempre, lumaban si Carino. Natalo siya dito sa Korte Suprema ng Pilipinas noong 1904. Pero hindi siya sumuko. Dinala niya yung kaso hanggang sa US at noong 1909, boom! Isang makasaysayang pagbaliktad. Kinilala ng US Supreme Court ang kanyang native title. At pakinggan nyo tong napakabigat na sinabi ni Justice Oliver Wendell Holmes. Sabi niya, sa mga kasong ganito, bawat pag-aakala ay dapat at nararapat na maging laban sa gobyerno. Wow! Di ba? Eksaktong-eksaktong kabaligtaran ng Regalian Doctrine. Sa isang desisyon lang, binaligtad niya yung buong konsepto na daan-daang taon ng sinusunod. Para sa mga lupang ninuno, ang batas ay dapat pumanig sa taong matagal nang nandoon. So, after all that, ano na yung takeaway natin? Malinaw na ngayon na may dalawang magkaibang daan para magmay-ari ng lupa sa Pilipinas. Okay, so para mas madali, heto yung summary. Sa isang banda, meron tayong public land grant. Ang basis niyan, Regalian Doctrine. Ang kailangan mong patunayan na yung lupa ay alienable and disposable. Sa kabilang banda naman, yung ancestral land. Ang basis, native title. At ang kailangan mong patunayan, pagmamay-ari since time immemorial. Na patunayan na hindi kailanman naging pampubliko yung lupa. Dalawang sistema, parehong umiiral sa bansa natin. At dito, makikita natin yung ganda ng batas, di ba? Kinikilala nito na may mga karapatan na hindi lang basta galing sa isang pirasong papel o sa gobyerno. May mga karapatan na galing mismo sa kasaysayan. Parang nagtagpo yung batas na galing sa itaas at yung karapatan na natural na umusbong mula sa baba, mula sa lupa mismo. Kaya sa huli, iiwan ko kayo sa tanong na ito para pag-isipan. Paano nga ba hinuhubog ng kasaysayan ng isang bansa, ng ating sariling kasaysayan, kung sino ba talaga ang may karapatan sa lupang tinatapakan natin araw-araw? Isang bagay na sulit pagnilayan. Naranasan mo na ba na tumayo ka sa tapat ng bahay mo, tapos tiningnan mo yung lupa kung saan nakatayo ang sala mo, yung kusina mo, tapos sinabi mo sa sarili mo na, wow, akin ito. Oo, kasi 'di ba hawak mo yung titulo eh. Nakapangalan sa iyo yung mga papeles, nagbabayad ka ng amilyar taon-taon kaya kampante ka talaga. Eksakto. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na yung buong konsepto ng pagmamay-ari mo ng lupang yan ay nakasandal sa isang napakalumang patakaran na nagsasabing hindi naman talaga sa'yo yan? Na parang sa mata ng batas natin, ang default na may-ari ng lahat ng lupain sa Pilipinas ay yung gobyerno. Kaya sa paghimaya natin sa isyong ito, espesyal na ginawa natin ang usapang ito para sa iyo na nakikinig ngayon. Gusto kasi nating intindihin itong mga komplikadong batas sa lupa nang walang nakakalunod na info overload. Oo, tsaka walang mga terminong pang-abogado lang na nakakahilo. Kasi karaniwan, nabubuhay tayo sa ilusyon na ang isang pirasong papel na tinatawag nating titulo ay absolute na garantiya. Parang galing pa sa simula ng panahon, di ba? Pero napansin namin yung lalim ng isyong ito habang binabasa namin yung mga cases sa isang 2022 Bar Review syllabus.
At na-realize namin na sasagutin nito yung isang napaka-importanting tanong na umaapekto sa bawat Pilipinong may pangarap magkabahay. Sino ba talaga ang nagmamay-ari ng mamalupa sa Pilipinas? Mula sa kasaysayan ng mga Kastila, dadaan tayo sa matinding desisyon ng Korte Suprema hanggang sa mga pinakabagong batas. So, himayin natin ito. Saan ba yung pinakamagandang starting point para maintindihan natin ang lahat ng ito? Kailangan nating balikan yung mismong pundasyon ng lahat, yung tinatawag nating Regalian Doctrine o sa Latin ay Jura Regalia. Jura Regalia. Tunog palang luma na eh. Kastila ba ito? Oo, ipinakilala ito sa atin ng mga Kastila noong sinakop nila ang Pilipinas, partikular na ito sa pamamagitan ng Laws of the Indies at yung mga royal cedulas noon. Ano ba yung eksaktong sinasabi ng doktrinang ito? Sinasabi nito na napakasimple pero nakakagulat yung lawak. Lahat ng lupa ng public domain ay pag-aari ng Estado. Wait, lahat. As in the whole country. Oo, buong kapuluan. Ang Estado o ang gobyerno mismo ang pinagmumula ng anumang inaangking karapatan sa pagmamay-ari ng lupa. Ibig sabihin bago pa man tayo magkaroon ng karapatan, gobyerno agad yung orihinal na may-ari. Bakit ba kinailangan pang imbuhin ng mga Kastila yung ganitong klaseng doktrina noon? Kasi para bigyan ng legal na bihis yung kolonyalismo nila. Noong dumating sila dito, kailangan nilang ma-legitimize yung pagkuha nila sa buong kapuluan para sa korona ng Espanya. So imbes na makipag-usap sila sa bawat tribo at bilhin yung lupa isa-isa, Tama, naglabas na lang sila ng batas na nagsasabing lahat ng nakikita nyo, sa hari na yan, ganun kasimple para sa kanila. grabe yung shortcut, no? At ang nakakagulat, itong kolonyal na konseptong ito ay dala-dala pa rin natin hanggang ngayon, di ba? Oo, nakapaloob yan mismo sa Section 2, Article 12 ng ating 1987 Constitution. Ang Estado ang inatasang mag-conserve o mag-ingat ng pamanang ito. So ang patakaran pala ay anumang lupa na hindi malinaw ang pag-aari ng mga pribadong tao, ipinapalagay agad na pag-aari ng Estado. Correct. At hindi lang ito limitado sa lupa, saklaw nito yung lahat talaga. Mga katubigan, mineral, coal, petroleum, lahat ng puwersa ng potential energy. Teka, pati mga ganyan, paano yung muna sa ibabaw ng lupa? Pati yung mga palaisdaan, kagubatan, wildlife, flora at fauna, at iba pang likas na yaman, lahat yan sa gobyerno by default. Wait lang, pati flora at fauna, pati ang mga halaman at hayop sa gubat ay pag-aari ng Estado? Parang may disconnect dyan. Paanong disconnect yung naisip mo? Kasi halimbawa, pumunta ako sa isang pampublikong bundok, tapos pumitas ako ng ligaw na prutas, technically, ninanakaw ko yun sa gobyerno. Sila ba may-ari ng bunga ng puno? Sa ilalim ng doktrinang ito, sa technical na aspeto, oo, pag-aari ng Estado ang mga likas na yamang iyan hanggat walang batas na pumapayag na kunin mo ito. Wow. So ano lang ba yung pwedeng mapasa atin talaga? Ang natatanging exception lamang o ang kaisa-isang uri ng likas na yaman na maaring ibigay o i-alienate sa mga pribadong tao ay ang agricultural land. Agricultural land lang. So lahat ng iba pang likas na yaman, bawal ang kinin ng individual? Na ang isang pampublikong lupa ay opisyal na na-reclassify ng Estado bilang agricultural and pwede nang ipamigay, mananatili itong bahagi ng public domain. Na hindi pwedeng ibenta o angkinin? Naiisip ko tuloy parang factory settings ng isang bagong smartphone ito eh. Paanong factory settings? Di ba mula nang ilabas yung phone sa pabrika, by default, lahat ng settings at permissions ay hawak ng manufacturer o sa kasong ito, ng gobyerno. Oo, magandang analogy yan. Sila ang may admin access, kumbaga. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na sa iyo yung isang feature hanggat hindi mo pinapalitan yung settings para mapasa iyo ito. Sila ang nagkokontrol. Oo, ganyan na ganyan yung Regalian Doctrine. Pero alam mo, sa totoong buhay, marami ang hindi nakakaintindi nito. Paano nga naman sa totoong buhay? Halimbawa, kung may nakita akong bakanting lote sa probinsya, tinayuan ko ng bahay, tapos nagtanim ako ng mangga doon. Tapos walang ibang umaangkin. Oo, walang iba. Gobyerno pa rin ba ang may-ari kahit dekada na akong nandoon nakatira?
Kahit 50 taong ka pa dyan nagtatanim ng mangga. Ayon nga kay Justice Sanchez sa isa sa mga naging desisyon ng Korte Suprema, hindi natin dapat kalimutan ang standing presumption na ang lupa ay pag-aari ng Estado. So hindi sapat na matagal ka na doon para maging sayo yung lupa. Hindi talaga. Ang sinumang tao na gustong magpatunay na siya ang may-ari ng lupa ay kailangan magpakita ng hindi matutulang ebidensya o incontrovertible evidence. Incontrovertible evidence ang bigat pakinggan yan. Kasi ikaw na umaangkin, ikaw ang may pasanin. Nasa iyo yung tinatawag nating burden of proof. Ang hirap naman yan dahil nga ang default ay gobyerno ang may-ari. Paano mo ngayon matatanggal yung pagmamay-ari ng gobyerno para mailipat ng formal sa pangalan mo? Well, kailangan mo ngang talunin yung presumption of state ownership. At para magawa yon, kailangan mong patunayan na ang lupa na gusto mong iparehistro ay formal nang idineklara bilang alienable or disposable. Alienable or disposable? Okay, paano mo namang gagawin niyon bilang ordinaryong tao? Kailangan mong magpakita ng isang positive action mula sa gobyerno. Hindi sapat ang basta sabi-sabi lang sa barangay na matagal na kayo dyan. So, kailangan may papel talaga. Anong klaseng papel? Kailangan ng presidential proclamation, isang executive order, o kaya ay isang legislative act o batas na malinaw na nagsasabing ang particular na lupang yon ay pwede nang ibigay sa pribadong tao. Wait, kailangan ng presidential proclamation? Akala yata ng karamihan, sapat na yung pumunta lang sa munisipyo, kumuha ng papel, magbayad ng amilyar, at okay na? Yan ang malaking misconception natin eh. At based sa mga nabasa nating sources, lalo na yung sikat na kaso ng Republic versus TA Properties Inc., naging isang malaking bangungot itong prosesong ito. Oo nga, dun sa nabasa natin, bakit ba kinailangan ng Korte Suprema na maging sobrang higpit pagdating sa mga requirements na ito? Kasi may malalim na dahilan kung bakit naging paranoid ang Korte Suprema at yung mismong gobyerno. Bago ang kasong ito, maraming nakapagpaparehistro ng lupa gamit lamang ang mga simpleng sertifikasyon. Galing saan yung mga sertifikasyon na yon? Galing sa local na senro o penro. Iyan yung Community o Provincial Environment and Natural Resources Office. Ang problema, naging pugad ito ng korupsyon sa mga probinsya. So naging rampant yung mga fake land titles siguro? Sobra. May mga land-grabbing syndicates na nakikipagsabuatan sa mga lokal na opisyal para ideklara ang pwedeng ibenta ang mga lupang dapat sana ay protektado. Parang yung mga watershed o kaya forest reserves na biglang nagkakapag-ari? Eksakto. Kaya dahil sa takot na maubos ang mga public lands ng bansa sa pamamagitan ng pandaraya, nagbaba ng mabigat na hatol ang Korte Suprema sa kaso ng TA Properties. Ano yung naging strict requirement na nilapag nila sa desisyong yon? Dito na ba pumasok yung sinasabi nilang twin certifications? Oo, yan yun. Sinabi ng Korte Suprema na hindi na sapat ang sertifikasyong mula sa local senro o penro. Kailangan mo ng twin certifications rule. So dalawang certifikasyon. Ano yung una? Una, kailangan mo lang kopya ng orihinal na klasifikasyon na inaprobahan mismo ng DENR Secretary o ng Pangulo ng Pilipinas. At dapat ito ay certified true copy mula sa legal custodian. Okay, DENR Secretary o Presidente. Tapos ano yung pangalawa? Pangalawa, kailangan mo ng Certificate of Land Classification Status na in-issue ng Senro o Penro pero, at ito yung naging mabigat na part, dapat may patunay na inaprobahan din ito ng DENR Secretary. Grabe, parang gusto mong pumasok sa isang napaka-exclusive na VIP club eh. Hindi sapat na kaibigan mo yung bouncer na sa kasong ito ay yung Senro. Oo, hindi uubra yung bouncer lang kilala mo. Kailangan may perma ka mismo ng may-ari ng club, yung DENR Secretary o Presidente, para lang makapasok ka. Ganun ka-imposible. Napakalaking pahirap nga nito, lalo na sa mga ordinaryong magsasaka. Oo, kasi ilan lang naman ang may oras o pera o kapasidad na umabot pa sa opisina ng DENR Secretary sa Manila para lang kumuha ng pirma. Naiintindihan ko yung pagkaka-frustrate mo dyan. At iyan mismo ang naging reaksyon ng napakaraming Pilipino. Sa kagustuhan ng Korte Suprema na protektahan ng bansa laban sa mga sindikato, naipit yung mga inosente.
Mga ordinaryong aplikante ang nagsuffer? Maraming nag-apply ng titulo ang bigla na lang na-dismiss ang mga kaso sa korte dahil kulang sila ng pirma ng DENR Secretary. Isang requirement na wala naman noong nagsimula silang maglakad ng papel. Kung ako yung magsasaka na 10 taon nang naglalakad ng papel tapos biglang sasabihin na bagsak ako dahil sa bagong rule na naimbento lang kahapon, talagang magwawala ako eh. Matinding kaguluhan talaga ang idinulot nito sa sistema ng pagrerehistro ng lupa. Paano ito hinarap ng Korte? Pinanindigan ba nila itong napakahigpit na patakaran kahit na marami na ang nahihirapan at nagrereklamo? Napansin din naman ng Korteng Suprema yung hindi pagiging patas ng sitwasyon para sa ilang mga aplikante. Kaya sa mga kaso ng Republic versus Vega at Republic versus Serrano, nabilitan silang gumawa ng eksepsyon. Okay, may exceptions pala. Anong klaseng exception yung ginawa nila? Pinayagan ng korte ang tinatawag na substantial compliance, pro hac vice. Ibig sabihin, pinayagan nila yung kulang-kulang na pirma para lamang sa mga partikular na kasong iyon. Bakit dun lang sa mga kasong iyon? Anong meron sa kanila? Ang dahilan kasi, etong mga kasong ito ay nadesisyonan na ng trial court bago pa man ilabas ang napakahigpit na panuntunan ng TA Properties noong June 26, 2008. So kumbaga nakapasa na sila bago pa nagbago yung rules. Oo, wala silang pagkakataon na sumunod sa twin certification requirement kasi hindi pa naman ito na-establish nang i-file nila ang kanilang mga aplikasyon. Buti naman, binigyan sila ng konsiderasyon. Nakakatawa naman kasi na parurusahan ka sa isang patakaran na ginawa matapos mong magpasa ng requirements, di ba? Totoo yan. Pero may isa pang naging issue noong time na yun. May nabanggit tayo tungkol sa NAMRIA sa mga sources natin. Ay oo yung NAMRIA. Bakit nagkagulo rin pagdating sa kanila? Sila yung gumagawa ng mapa, di ba? Tama, sila yung National Mapping and Resource Information Authority. Kasi maraming aplikante ang desperado na makahanap ng mga certification, kaya nagsumiti sila ng mga mapa at papel na galing sa NAMRIA. Makes sense naman. Ahensya ng gobyerno yan eh. Ang akala nila, dahil ahensya nga ito ng gobyerno na gumagawa ng mapa, sapat na yung certification nila. Pero nilinaw ng Korte Suprema na ang NAMRIA ay walang otoridad. Walang otoridad para saan? Wala silang otoridad na maglabas ng sertifikasyon kung ang isang lupa ay pwedeng ibenta o hindi. Wala rin silang kapangyarihan na mag-issue ng certified copies nito. So kahit galing gobyerno yung mapa, hindi pa rin tatanggapin ng korte? Hindi, tanging mga order mismo ng DNER at mga resolusyon ng Office of the President lamang ang itinuturing na otoritatibong ebidensya. Talagang ipinipilit nila na kailangan manggaling sa pinakatoktok ang basbas? Pero hindi naman pwedeng habang buhay na lang ganito kahirap ang proseso, di ba? Oo, at buti na lang, hindi naman nanatiling ganyan kahirap. Naayos ba itong problemang ito o hanggang ngayon ba kailangan pa rin nating hanapin ng DNR Secretary para magpatitulo ng isang simpleng lote? Dito na pumasok yung mga mambabatas natin. Nakita ng Kongreso na ang panuntunan ng Korte Suprema, kahit maganda ang layunin, ay naging sobrang bigat sa tao. Anong ginawa nila para ayusin ito? Kamakailanan lamang ipinasa nila ang Republic Act 1150-73. Sa Section 7 ng batas na ito, pinasimple na ang proseso para sa judicial confirmation of imperfect titles sa ilalim ng lumang Presidential Decree No. 1529. Teka, preno muna tayo diyan sa mga terms na yan. Ano ba yung imperfect title? Bakit? Anong naiisip mo kapag narinig mo yung salitang imperfect? Kasi kapag narinig mo yung imperfect, iisipin agad ng tao na peke yung titulo nila o kaya may mali sa papel o illegal nilang nakuha. Ganun ba yun? Hindi ganon. Sa mata ng batas, ang imperfect title ay hindi nangangahulugang peke o ilegal. Ano pala? Ibig sabihin nito, may karapatan na talaga yung tao sa lupa dahil matagal na nilang sinasaka at inuukupan ito ng walang aspeto ng pandaraya. Pero hindi pa sila nakakakuha ng opisyal na titulo mula sa gobyerno. So imperfect siya kasi kulang pa sa formalidad ng papel. Eksakto. Wala pa sila sa tinatawag nating torrents system ng pagrerehistro. Kaya kailangan ng judicial confirmation o pag-aproba ng korte para maging perfect o kompleto ang pagmamay-ari nila sa mata ng Estado.
Okay, nakuha ko na. Sila na ang may-ari in reality, pero sa mata ng factory settings ng gobyerno, kailangan pa itong i-update sa system. Ganyan nga. Paano nga yung pinasimple ng bagong batas, itong RA 11573, yung proseso para dito? Imbes na hingin pa ang pirma ng DENR Secretary sa maraming hiwalay na dokumento, binago nila yung patakaran. Ngayon, sapat na ang isang duly signed certification mula sa isang itinalag na DENR Geodetic Engineer. Geodetic engineer na lang ang kailangan imbes na yung mismong secretary? Oo, isang otorisadong engineer na nagpapatunay na ang lupa ay nasa loob ng alienable and disposable agricultural land. Wow, laking ginhawa no na. Para mas maging madali pa, ang sertipikasyong ito ay hindi na kailangang maging isang hiwalay na makapal na dokumento. Nakatatak o imprinted na ito mismo sa aprobadong survey plan na isusumite sa korte. Kaya dun sa papel ng mapa ng lupa mo, dun na rin mismo ilalagay yung tatak na nagsasabing pwede itong maging pribado. Napakalaking bawas sa red tape niyan. Wala nang paikot-ikot sa iba't ibang ahensya, di ba? Tama. Pero paano nila masisiguro na hindi naman ito aabusuhin ng mga engineer na gumagawa ng survey? Baka mamaya kung sino-sino na lang lagyan nila ng tatak. May safeguard yan. Kailangan na sa tatak na iyon, may kasamang sinumpaang salaysay o sworn statement ang geodetic engineer. Ano namang kailangan nakasulat sa sworn statement na yan? Dapat nakalagay doon kung anong particular na Forestry Administrative Order, DNER Administrative Order, Executive Order o Proclamation ang ginamit na basehan para ideklara ang lupa na agricultural. So kailangan pa rin nila ituro kung anong batas ang nag-aalaw nito. Oo, at kailangan din isama ang Land Classification Project Map Number. Paano kung nawawala yung physical na kopya ng mismong order? Alam mo naman sa atin, minsan nababasa, nasusunog. Kung sakaling walang available na physical na kopya, sapat na ring ilagay sa sworn statement ang map number, project number, at petsa ng pag-release. Tapos manunumpa sila sa batas. Oo, idedeklara nila sa ilalim ng tanunumpa na ang mapang ito ay nasa inventaryo ng NAMBRIA at ginagamit ng DNER. Pinasimple ang proseso ng pagpapasa ng papel, pero ang pananagutan ng engineer kapag nagsinungaling siya ay nandun pa rin. Nakakaluwag ng paghinga na malaman na umaaksyon din naman ang gobyerno para ayusin ang sarili nilang red tape. Oo, laking tulong nito sa mga ordinaryong mamamayan. Pero alam mo, kahit pinadali na ang mga papeles ngayon sa ilalim ng RA 11573, hindi ba parang may malaking irony dito? Anong irony yung nakikita mo? Ang laking kabalintunaan na ang mga orihinal na Pilipinong nandito na sa Pilipinas bago pa man dumating ang mga Kastila, kailangan ding dumaan sa ganitong proseso ng gobyerno. Yung mga katutubo natin. Oh, paano ang mga ninuno nating katutubo? Kailangan ba nilang maghanap ng DENR Geodetic Engineer para patunayan na sa kanila ang bundok na ilang daang taon na nilang inaalagaan? Bago pa man na-invento ang terminong alienable and disposable? Eksakto. Parang mali naman yata yun kung pati sila saklaw nito. Diyan tayo pumapasok sa isa sa pinakamahalaga at pinakamakapangyarihang konsepto sa buong batas natin sa lupa, ang tinatawag na native title. Native title? Iyan ba yung exception sa Regalian Doctrine? Madalas sabihing exception ito, pero sa totoo lang, ang Regalian Doctrine ay hindi bumabaliwala o nagninegate sa native title. Ito ay labas talaga sa Regalian Doctrine mulat sapul. Paano nangyari iyon? Ano ba eksakto ang saklaw nitong native title? Ang native title ay tumutukoy sa mga karapatan sa lupa bago pa man ang pananakop ng mga banyaga. Ito yung mga pre-conquest rights. So, rights bago pa dumating ang Spain. Oo. Pag-aari ito ng mga indigenous cultural communities o indigenous peoples na hawak na nila mula pa sa panahong hindi na maabot ng alala o time immemorial. Time immemorial. Wala nang makakaalala kung kailan nagsimula kasi sobrang tagal na.
Tama. Ang lohika ng korte dito ay napakasimple ngunit napakalalim. Dahil ang mga lupang ito ay pribado na bago pa dumating ang mga Kastila at mag-imbento ng mga patakaran sa papel, hindi kailanman naging pampublikong lupa ang mga ito. Kasi may-ari na bago pa man isilang yung mismong gobyerno. Eksakto. Hindi sila kailanman naging bahagi ng public domain, kaya hindi sila saklaw ng presumption na pag-aari sila ng Estado. Bago pa isinilang ang doktrina ng gobyerno, kanila na yon. Analogy ulit parang may pumasok na malaking kumpanya tapos inangkin at inupahan ang buong building kung saan ka nakatira. Okay, sige. Tapos pilit kang pinapalis sa unit mo dahil wala kang mapakita na kontratang pinirmahan nila. Pero ang totoo, ikaw ang mismong nagtayo ng buong building na yon bago pa man sila dumating at magtayo ng opisina nila doon. Isang napakagandang paglalarawan yan. Hindi mo kailangan ng kontrata nila dahil mas nauna ka pa sa sistema nila. Di ba? Parang ganun yung naging kalbaryo ng ating mga katutubo At alam mo ba, ang konseptong ito ay opisyal na kinilala at pinagtibay sa isang makasaysayang kaso. Ang kaso ng Carreño versus Insular Government. Carreño versus Insular Government. Tungkol saan naman ito? Nagsimula ito sa Pilipinas, pero umabot hanggang sa Supreme Court ng Estados Unidos noong panahon na sakop pa tayo ng mga Amerikano. Oh wow, umabot sa US Supreme Court. Ano ang naging kwento ni Carreño dito? I-picture mo nga sa amin ang sitwasyon noon. Si Mateo Carreño ay isang Ibaloy na namumuno sa isang komunidad sa Benguet. Isipin mo ang kalagayan noong early 1900s. Isang napakalawak at mayamang lupain na inaalagaan ng mga Ibaloy sa matagal na panahon. So, andun na sila bago pa man mapunta ang Pilipinas sa mga Amerikano. Oo, halos higit 50 taon bago pa man nagkapirmahan sa Treaty of Paris kung saan ibinenta ng Espanya sa Amerika. Ngayon, gusto kunin ng gobyernong Amerikano ang lupain para pagtayuan ng pasilidad, kaya umapela si Carreño. Anong sabi ng Korte Suprema ng Pilipinas noong panahong iyon? Nagdesisyon sila laban sa Carreño. Ginamit nila ang Regalian Doctrine. Sabi nila, pag-aari ng gobyerno ang lupain dahil hindi nakasunod si Carreño sa mga seremonyas at proseso ng pagpaparehistro ng titulo sa ilalim ng batas ng mga Kastila. Nakakagalit isipin nyo na. Ginamit nila yung sarili nilang inimbentong factory settings para pilitin si Carreño na isuko ang lupang minanan pa niya sa mga ninunong niya. Kasi wala siyang papel. Wala siyang papel, kaya hindi raw sa kanyang lupa. Paano ito umabot sa US Supreme Court at ano yung naging desisyon nila doon? Iniapela ni Carreño ang kaso niya sa Washington, D.C. At dito pumasok ang isang napakasikat at makasaysayang desisyon sa panulat ni US Supreme Court Justice Oliver Wendell Holmes. Ano ang sinabi ni Justice Holmes? Binaliktad niya ang desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas. Ipinaliwanag niya na nang sakupin ng US ang Pilipinas sa ilalim ng Organic Act of July 1, 1902, ang layunin ay hindi para nakawin ang mga lupang matagal nang pribadong inuukupa ng mga naninirahan dito. Ibig sabihin hindi sila nandito para mga agaw ng lupa. Tama, ang mga karapatan sa ari-arian daw ay dapat pang-asiwaan para sa pakinabang ng mga mamamayan, hindi para dambungin. Pero ano ang naging batayan niya para igiit na kay Carreño ang lupa? Kahit na wala naman siyang may pakitang formal na titulo mula sa gobyernong Kastila. Napakalalim ng naging argumento ni Holmes. Ayon sa kanya, ang isang taong aktwal na nagmamay-ari at tahimik na inuukupa ang lupa sa loob ng napakahabang panahon ay hindi pwedeng basta-basta na lamang tanggalan nito. Dahil lang hindi siya nakasunod sa batas ng mga banyaga? Oo, dahil lamang hindi siya nakasunod sa mga komplikadong seremonyas ng batas ng Kastila o ng kasalukuyang gobyerno. Ang pinakamahalagang sinabi niya, sa mga kasong tulad nito, ang pagpapalagay o presumption ay dapat pabor sa aktwal na umuukupa. At laban sa gobyernong gustong kumamkam nito? Eksakto. Ang galing ng quote na yan sa source natin Every presumption is and ought to be against the government in a case like the present. Nakakatayo ng balahibo pakinggan ng linyang yan, no? Oo, grabe, para kasing binaliktad niya yung sitwasyon. Sa halip na ikaw ang magpatunay na sa iyo ang lupa, ang gobyerno ngayon ang dapat magpatunay kung bakit sa kanila iyon, lalo na kung matagal ka na doon.
Dahil doon, idineklara ni Justice Holmes ang isang prinsipyo na ginagamit pa rin natin hanggang ngayon. Sabi niya, sapat nang sabihin na kung mula pa sa pinakamalayong maabot ng testimonya o alaala, as far back as testimony or memory goes, Ang ganda niyan. As far back as memory goes, ang lupa ay hawak na ng mga individual sa ilalim ng pag-angkin ng pribadong pagmamayari, ipagpakalagay sa mata ng batas na hawak na nila ito bago pa man ang pananakop ng mga banyaga. at hindi ito kailanman naging pampublikong lupa. Yan ang naging pamana ng Carreño Doctrine. At maganda yung pilosopiya ni Justice Holmes na sapat na ang testimonya at alaala ng komunidad. Anong bumababagag sa'yo? Sa praktikalidad kasi ng buhay natin ngayon, madali bang kumbinsihin ang gobyerno base lang sa alaala? Kasi sa panahon natin ngayon na lahat ng transaksyon ay humihingi ng government ID, notaryo, tapos sangkatutak na pirma. Oo, ang daming requirements. Mukhang napakahirap isabuhay na ang alaala ng iyong ninuno ay sapat para manalo sa korte laban sa isang malaking korporasyon na may hawak na papel, di ba? Isang napakamakatotohanang obserbasyon yan. At hindi kita sasalungatin diyan. Sa praktikal na aspekto ngayon, nananatiling isang matinding hamon ang pagpapatunay ng native title. Palaging may labanan sa korte kapag ang papel at ang nakaraan ay nagbabanggaan. Laging panalo ang papel madalas eh. Ngunit ang pinakamahalagang ambag ng Carreño Doctrine ay ang pagtatatag nito ng isang legal na pilosopiya ng karapatan sa lupa ay hindi lamang at hindi palaging nanggagaling sa papel na iniimprenta ng gobyerno. Naguugat din ito sa mismong lupa. Tama, sa mahabang kasaysayan ng pag-aalaga nito at sa buhay ng mga katutubong nandoon. Ang kaisipang ito ang naging pundasyon kaya natin naipasa makalipas ang maraming dekada ang Indigenous Peoples' Rights Act o IPRA. Yung IPRA law. So, ito yung sumusubok magbalanse ng mga karapatan nila. Oo, ang batas na ito ang patuloy na sumusubok bagamat marami pa ring butas at paghihirap sa praktika na balansehin ang halaga ng katutubong alaala at ang pangangailangan para sa formal na pagkilala ng Estado. Kaya kung titingnan natin ang buong larawan, mula sa simula ng ating usapan hanggang sa punto na ito, malinaw na ang kasaysayan ng lupa sa Pilipinas ay isang patuloy at walang katapusang tug of war o hatakan. Nakikita nga natin ang matinding tunggalian eh. Sa isang dulo ng lubid nakakapit ang gobyerno. Iginigiit nila na sa kanila ang lahat by default dahil sa Regalian Doctrine na minana pa natin sa mga Kastila. Tapos nakita natin kung paano sila nagdemand ng napakahigpit na mga dokumento mula sa halos imposibleng requirements ng TA Properties Case. Hanggang sa napilitan silang luwagan ito ng kaunti sa pamamagitan ng bagong RA 11573. Pinoprotektahan nila ang yaman ng bansa pero kadalasan ay nahihirapan ng ordinaryong mamamayan. At sa kabilang dulo naman ng lubid, nandyan yung likas na karapatan ng mga tao, lalo na ang mga katutubong Pilipino sa ilalim ng native title. Iniigit nila na ang kasaysayan, ang kultura at ang mismong alaala ng pagiging lororon bago pa dumating ang anumang gobyerno ay dapat na mas mananaig laban sa mga gawa-gawang dokumento ng Estado. Yun yung puso ng usaping agraryo at lupa sa ating bansa. Hindi lamang ito simpleng pagbili, pagbebenta o pagbabayad ng buwis eh. Laging usapin ito ng kapangyarihan ng Estado laban sa bigat at lalim ng kasaysayan ng mamamayan. Bakit ba mahalagang lahat ng ito sa'yo na nakikinig ngayon? Bumibili ka man ng iyang unang bahay at lote, nag-aaral ka man ng abogasya at pilit iniaaral itong bar syllabus, o nakikinig ka lang sa balita sa gabi tungkol sa mga issue ng land grabbing sa probinsya? Naintindihan mo na ngayon ang malalim na pundasyon kung bakit ganun na lang kakomplikado at minsan ay madugo ang issue ng lupa sa ating bansa. Kapag nakita mo ang titulo ng bahay mo ayon, alam mo na hindi lang ito simpleng piraso ng papel. Dala nito ang bigat ng kasaysayan, ang paghihigpit ng Korte Suprema, at ang patuloy na paghahanap ng balanse sa pagitan ng kapangyarihan ng gobyerno at karapatan ng tao. Isang napakagandang pagbubuod. At bago tayo tuluyang magpaalam, iwan ko sa inyo ang isang malalim na kaisipan na pwede ninyong pag-isipan.
Sa kaso ni Carino noong panahon ng Amerikano, ang alala o memory ng komunidad ang naging pangunahing ebidensya ng pagmamay-ari laban sa gobyerno. Tinalo ng alala ang kawalan ng dokumento. Oo, yung mismong history nila. Ngayon, nabubuhay tayo sa panahon kung saan ang lahat ay digital data. Nakasave sa cloud, tapos may artificial intelligence na nagpaprocess ng mga papeles natin. Paano kaya magbabago ang definisyon ng katibayan sa mga susunod na dekada? Magandang tanong yan. Kung sakali mang mawala ang lahat ng papel natin o ma-wipe out ang mga digital records dahil sa isang sakuna o pag-crash ng system, ang sarili kaya nating alaala at ang kwento ng ating mga lolo't lola ay magiging sapat pa rin para patunayang sa atin ang inaangkin nating tahanan? O tuluyan na ba tayong magiging alipin ng kung ano lang ang nakalagay sa database ng gobyerno? Maraming salamat sa pagsama sa amin sa paghimay natin sa usaping ito. Ipagpatuloy nating tuklasin ang mga batas, ang kasaysayan at ang mga kwentong patuloy na humuhubog sa ating mga karapatan. Hanggang sa muli nating pagsasama. Welcome to the debate. Simulan natin sa isang paglalarawan. Isipin mo ang isang napakalaking kaharian, yung tipong napapalibutan ng mataas at matibay na pader. Okay, na-imagine ko. Bale, ang unang papasok sa isip ng sinuman, lalo na sa pananaw ng batas, ang hari o yung sentral na pamahalaan ang otomatikong nagmamay-ari ng bawat pulgada ng lupain sa loob ng pader na yan. Tama. Kung gusto mong magtayo ng bahay, magtanim ng palay, o magbungkal ng lupa, kailangan mong patunayan ng walang anumang pag-aalinlangan na binigyan ka ng hari ng pormal na karapatan. Isang napakagandang paglalarawan yan. At napakadaling tanggapin ng ganyang uri ng pananaw, di ba? Lalo na para sa ating mga nag-aaral ng batas. Totoo yan. Nakakapagbigay kasi ito ng pakiramdam ng kaayusan at katiyakan. Parang merong isang sentro, isang pinagmumula ng kapangyarihan at pag-aari. Ngunit paano kung pagpasok mo sa loob ng pader na iyon, makikita mo ang mga sinaunang pamayanan? Mga taong naroon na, nagtatanim at namumuhay, daang taon pa bago pa man maitayo ang unang bloke ng bato ng mismong pader. Oo nga. At paano kung sa paglipas ng panahon, ang mismong mga batas ng kaharian ay unti-unting nagbubukas ng mga bagong pinto para sa mga taong ito, kahit wala silang hawak na formal na dokumentong may selyo mula sa palasyo? Biglang ang malinaw na linya ng pagmamay-ari ay nagiging lubhang komplikado. Yan ang perpektong metapora para sa diskurso natin ngayon. Ang pader na iyan ay ang ating umiiral na batas sa Pilipinas. At ang mga sinaunang pamayanan ay ang realidad ng ating kasaysayan na kumbaga pilit kumakawal sa mahigpit na pagkakasununggong ng Estado. Eksakto. Ang malaking pilosopikal na tanong na kinakaharap natin ay ito. Ang lupa ba ay otomatikong pag-aari ng gobyerno hanggang sa ibigay nila ito sa atin? O ang lupa ba ay likas na atin at ang gobyerno lamang ang pilit na umaangkin nito? Diyan iikot ang ating malalim na pagsusuri ngayon. Mula sa mga legal na desisyon ng Korte Suprema hanggang sa mga bagong batas na ipinasa ng Kongreso, susuriin natin kung kanino nga ba pabor ang bigat ng ebidensya pagdating sa pagmamayari ng lupa. At pareho tayong may matibay na paninindigan dito. Oo. Sa usaping ito, ako ay maninindigan na ang ganap na kapangyarihan at presumpsyon ng Estado na kilala sa batas bilang doktrinang regaliana ang tanging matibay at kinakailangang pundasyon upang maprotektahan ang patrimonyo ng bayan laban sa mga mapagsamantala. At ako naman ay maninindigan na ang mga limitasyon ng doktrinang ito ay nagpapatunay na ang karapatan ng pribadong mamamayan ang dapat na mas nangingibabaw. Mula sa pagkilala sa tinatawag nating native title o katutubong titulo hanggang sa mga bagong batas na patuloy na nagpapagaan sa proseso ng pagpapatunay. Bale, sa pananaw mo, ang batas ay pumapanig sa mamamayan. Oo, malinaw na ang presumpsyon ay dapat tumabor sa matagal na umuuko pa sa lupa, hindi sa isang makapangyarihang gobyerno na nakaupo lang sa sentral na opisina. Hayaan mong simulan ko sa paglatag ng mismong pundasyon ng aking posisyon. Ang doktrinang regalian o Jura Regalia ay hindi lang ito isang teorya na inimbento kahapon. Tama. Ito ay malinaw na nakapaloob sa mismong puso ng ating batas, sa Article 12, Section 2 ng ating 1987 Constitution. Ito ang pilosopiya ng ating kaligtasan bilang isang bansa.
Sinasabi nito na lahat ng lupa ng public domain, mga katubigan, mineral, petrolyo, kagubatan at lahat ng iba pang likas na yaman ay pagmamay-ari ng Estado. Teka, bago tayo lumayo, linawin lang natin sa mga nakikinig. Kapag sinabi mong pagmamay-ari ng Estado ang lahat, may isang malaking exception dyan pagdating sa uri ng lupa, di ba? Tama ka dyan. Ang tanging maaaring mapamigay sa mga pribadong mamamayan ay ang tinatawag nating alienable and disposable agricultural lands. Oo, yung mga lupang agricultural. Ito yung mga lupang opisyal ng idineklara ng gobyerno na pwede ng ariin ng tao. At kaya nga, tulad ng napakalinaw na ipinahayag ng Korte Suprema sa pamamagitan ni Justice Sanchez, ang palaging nakatayong presumpsyon ay pag-aari ng Estado ang lupa. Ang sikat na presumption na yan? Upang malampasan mo ang presumption na yon bilang isang ordinaryong tao na gustong magpatitulo, kailangan mo ng incontrovertible evidence o hindi mapapasubaliging ebidensya. Kailangan mong patunayan na ang lupang inaangkin mo ay opisyal ng ideklara bilang alienable and disposable. At dyan mismo nagsisimula ang kalbaryo ng karaniwang Pilipino. Dahil ang hinihingi ng Estado na hindi mapapasubaligang ebidensya ay madalas nagiging isang imposibleng pamantayan. Hindi ko iyan tatawaging imposibleng pamantayan. Tatawagin ko iyang kinakailangang proteksyon. Dito pumapasok ang napakahalagang desisyon sa kaso ng Republic versus 10 Properties Inc. noong 2008. Ang TAN Properties? Oo. Bago ang kasong ito, akala ng marami ay sapat na ang kumuha ng sertifikasyon sa mga lokal na opisina ng DENR, yung tinatawag nating PENRO o Provincial Environment and Natural Resources Office at ang SENRO. Dahil iyon naman talaga ang pinaka-practical, hindi ba? Sila ang nasa baba. Praktikal, marahil, ngunit napakadelikado. Paanong naging delikado? Sila ang nakakakita sa lupa. Sila ang nakakaalam kung ang lupa ba ay ginagamit na bilang sakahan at hindi na bahagi ng kagubatan. Ang problema kasi, ang mga lokal na opisinang tulad ng PENRO at SENRO ay madaling maimpluwensyahan. Wala rin silang hawak ng pangkalahatang mapa at inventaryo ng buong Pilipinas. Yung master list. Kaya sa TAN Properties, itinakda ng Korte Suprema ang strict compliance o napakahigpit na pagsunod sa pamamagitan ng tinatawag na twin certifications. Hindi sapat na may pirma ang lokal na SENRO. Hinihingi ng korte na dapat may kopya ka ng mismong orihinal na klasifikasyon ng lupa na direktang aprobado ng kalihim ng DNR. Mula mismo sa secretary? Eksakto. Ang higpit na ito ay ang tanging paraan upang masiguro na ang mekanismo ng pagmamay-ari ay hindi nabubutas ng mga peking titulo o sa botangan lokal. Pakinggan natin ng mabuti ang posisyong iyan dahil maganda ito sa isang theoretical na antas. Ngunit ang absolutong aspeto ng doktrinang Regalian na inilalarawan mo ay isang legal na ilusyon kapag ibinangga natin sa realidad. Isang ilusyon? Sige, himayan natin na yan. Pinag-uusapan natin ang paghingi ng pirma mula sa pinakang mataas na kalihing ng DNR. Isipin mo ang isang magsasaka sa isang liblib na probinsya na henerasyon ng nagbubungkal ng lupa niya. Okay. Ang kanyang lolo pa ang naglinis ng lupang iyon bago pa man magkaroon ng ahensya na tinatawag na DNR. Tapos ngayon, sasabihin ng batas na ang lupang iyon ay pag-aari ng Estado dahil wala siyang hawak na papel na may perma ng isang opisyal sa Maynila. Dito pumapasok ang konsepto ng native title. Ang tanyag na kaso ni Mateo Carino noong 1909. Eksakto. Para mas maunawaan ng nakikinig, si Mateo Carino ay isang Ibaloy na nagmamay-ari ng malawak na lupain sa Baguio. Nang dumating ang mga Amerikano, gusto nilang kunin ang lupa niya para gawing Camp John Hay. Ginamit nila ang doktrinang Regalian? Ginamit nila ang parehong argumento mo na ayon sa doktrina, lahat ng lupa na walang opisyal na titulo mula sa pamahalaang Espanyol ay otomatikong pag-aari ng pampublikong domain ng Amerika. Umabot ito sa Korte Suprema ng Estados Unidos. At naging landmark decision ito. Oo, at ano ang sinabi ni Justice Oliver Wendell Holmes? Ayon sa kanya, kapag ang lupa ay hawak na at inaangkin bilang pribadong pag-aari mula pa nung panahong hindi na maabot ng alaala o time immemorial,
Ito ay ipinagpapalagay na hindi kailanman naging pampublikong lupa. Nakikita ko kung bakit mo naisip yan. Ngunit hayaan mong bigyan kita ng ibang pananaw kung paano natin dapat intindihin ang Carino. Bago mo sagutin yan, tapusin ko lang ang puntong ito dahil napakahalaga ng mekanismo ng ruling na iyon. Hindi lang sinabi ni Holmes na pag-aari ito ni Carino, binaliktad niya ang mismong presumption. Paano niya binaliktad? Sabi niya, ang pamamahala ng Amerika at kalaunan ang Republika ng Pilipinas ay hindi itinatag para agawin ng lupa ng mga tao dahil lang kulang sila sa ceremonies o seremonya ng batas. Ibig sabihin, ang taong tahimik na namumuhay sa lupa ay hindi kailangan dumaan sa butas ng karayom ng gobyerno. Ang gobyerno ang dapat magpatunay na sa kanila iyon. Iyan ang philosophical na basehan kung bakit ang doktrinang Regalian ay may malaking butas. Rerespetuhin ko ang bigat at ang lalim ng kasaysayan ng Carino, lalo na't isa itong tagumpay ng mga katutubo laban sa isang kolonyal na kapangyarihan. Ngunit kailangan nating ilagay ang kasong ito sa tamang kahon, ayon na rin sa kasalukuyang Korte Suprema. Anong ibig mong sabihin na tamang kahon? Kinikilala ng batas ang native title bilang isang lehitimong konsepto. Oo, ngunit ito ay kinikilala bilang ang nag-iisang eksepsyon sa doktrinang Regalian. Ang tanging eksepsyon. Bakit kailangang limitahan bilang iisang eksepsyon? Dahil kung hindi, guguho ang buong sistema ng pangangalaga natin sa ating kalikasan at teritoryo. Ano ang ipinapakita ng eksepsyong ito? Ipinapakita nito na liban sa napakabihirang kaso ng mga pag-aari na hindi na maabot ng alaala na napakahirap patunayan sa korte, aminado tayo dyan. Ang pangkalahatang panuntunan ay nananatiling matibay, ang estado ang orihinal na may-ari. Pero paano yung mga ordinaryong umaangkin? Walang sinuman ang maaaring basta-basta umangkin sa mga karagatan, sa mga mineral na nasa ilalim ng lupa o sa ating mga kagubatan. Kaya binibigyan ko ng diin ang TAN properties. Kung ang presumption ay pabor sa lahat ng umuukupa, paano natin mapipigilan ang mga malalaking korporasyon na magtayo ng resort sa mga protektadong kabundukan at sabihing, ay, matagal na kami rito, kaya amin ito. Ang strict compliance na hinihingi ng korte ay isang harang laban dyan. Pasensya na, ngunit hindi ako kumbinsido dyan. Hayaan mong sabihin ko kung bakit. Sige. Kung ang patakaran ng strict compliance na hinihingi ng TAN properties ay talagang ganoon kapundasyonal at hindi maaaring baliin, bakit ang mismong Korte Suprema ay tila umurong at lumikha ng mga eksepsyon makalipas ang ilang taon? Tinutukoy mo ba ang mga kasunod na rulings? Oo. Tingnan natin ang kaso ng Republic versus Vega at Republic versus Serrano. Sa mga kasong ito, kinilala ng korte na maaari palang irehistro ng isang tao ang kanyang lupa kahit wala siyang hawak na twin certifications. Pinayagan nila ang tinatawag na substantial compliance o sapat na pagsunod. Kailangan nating ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin niyan sa mga nakikinig. Sige, ibig sabihin ng substantial compliance, kung maipapakita ng aplikante na sinubukan naman niyang kumuha ng dokumento at kung may sertifikasyon naman mula sa Senro o Penro na ang lupa ay alienable and disposable, papayagan na iyon ng korte, kahit wala ang pirma ng mismong sekretary ng DNR. Isang malaking pagluluwag. Bakit nila ginawa ito? Dahil nakita ng korte ang mismong argumentong sinasabi ko kanina. Hindi makatarungan na ipagkait sa isang mamamayan ng kanyang lupa dahil lang sa kapabayaan o kabagalan ng burokrasya sa Maynila. Ang pagluwag na ito sa Vega at Serrano ay isang malinaw na pag-amin na ang mekanismo ng doktrinang Regalian ay kadalasang sumasagasa sa totoong hustisya. Kung ang batas ay para sa proteksyon, hindi ba dapat protektahan din nito ang karaniwang tao laban sa sariling gobyerno? Naiintindihan ko ang sentimentong iyan, ngunit kailangan nating maging napaka-eksakto sa kung paano gumagana ang jurisprudensya o ang pagdidesisyon ng Korte Suprema. Ang Vega at Serrano ay hindi nagpabagsak sa TAN properties. Paano hindi? Binigyan nila ng titulo yung mga aplikante. Ang mga rulings na ito ay malinaw na tinawag ng korte bilang pro hac vice rulings.
Para sa mga hindi pamilyar sa terminong legal na ito, ang ibig sabihin nito ay ang desisyon ay ginawa lamang para sa partikular na pagkakataong iyon at hindi ito lumilikha ng bagong pangkalahatang panuntunan. Ngunit bakit kailangang magbigay ng pro hac vice kung perpekto ang doktrina? O patas na pagtrato sa panahon ng transisyon. Bago ibinaba ang desisyon ng TAN Properties noong Hunyo 26, 2008, hindi pa pamilyar ang publiko sa bagong panuntunan ng twin certifications. Kaya naman, para sa mga taong nag-file ng kanilang kaso at nadesisyonan ng trial courts bago ang petsyang iyon, binigyan sila ng konsiderasyon. Kumbaga, isang exception sa rule. Maihahalin tulad natin ito sa isang grace period kapag may inilabas na bagong sistema sa pagbabayad ng buwis. Kung nagkamali ka dahil bago ang sistema, papatawarin ka ngayon. Ngunit hindi ibig sabihin noon na binabali o binugura ang mismong batas ng pagbubuwis. Matapos ang transition period na yon, ang TAN Properties ay nananatiling mahigpit na patakaran, kaya't hindi ito pag-amin ng pagkakamali ng doktrina. Ito ay patunay na ang Estado ay kayang maging patas habang pinapanatili ang kapangyarihan nito. Iba ang nagiging pagtingin ko riyan kapag tiningnan natin ang pinakabagong kabanata ng diskursong ito. Dahil hindi na lang tayo nakikipagbuno sa pro hac vice o mga palugit ng korte. Nakialam na ang mismong kongreso natin dahil nakita nila ang lamat sa sistema. Tinutukoy mo ang bagong batas? Oo, pag-usapan natin ang Republic Act 11573 na ipinasa upang amiandahan ang proseso ng pagpapatunay sa mga pampublikong lupa. Dito, tuluyan ng binago ang tanawin at ang mismong mekanismo kung paano tayo nagpapatunay ng pagmamay-ari. Ang RA 11573 ay nagpapabilis lamang ng proseso, ngunit hindi nito binago ang pilosopiya. Sige, himayin natin kung paano nagbago ang proseso. Dahil sa batas, ang pamamanaan o proseso ay refleksyon ng mismong pilosopiya. Sa ilalim ng Section 7 ng bagong batas na ito, hindi na hinihingi ang napakahirap na orihinal na klasifikasyon na aprobado ng kalihim ng DNR. Pinalitan nila ang kinakailangan? Sinasabi ng batas na upang mapatunayan ang lupa ay alienable at disposable, sapat na ang isang sertifikasyon na may pirma ng isang geodetic engineer ng DENR na nakalimbag sa approved survey plan. Nilansag na nito ang labis na higpit ng TAN Properties. Masyadong malakas yata ang salitang nilansag. At bakit ito mahalaga? Dahil inilipat ang bigat ng ebidensya mula sa isang burokratang nakaupo sa opisina papunta sa mga inhinyero na talagang bumababa sa lupa, sumusukat ng mga hangganan at nakikita ang aktwal na kalagayan nito. Ito ay pagkilala na ang lupa ay hindi lang isang linya sa mapa ng estado. Ito ay isang pisikal na realidad na inuukupahan ng mga tao. Ipinapakita ng RA 1173 na handa ang batas natin na isuko ang labis na pagkaabsoluto ng doktrinang Hegelian pabor sa mas mabilis at mas makatarungang pagkilala sa pribadong karapatan. Hindi ako kumbinsido sa linya ng pangangangatwirang iyan. Dahil tila nilalaktawan natin ang pinakamahalagang detalye ng mismong teksto ng Republic Act 11573. Oo, totoo na pumasok ang papel ng geodetic engineer. Oo, ginawa nitong mas mabilis ang pagpasa ng mga dokumento sa korte. Di ba yan ang layunin? Ngunit, paano ba talaga ito gumagana sa aktwal na proseso? Pansinin mo kung ano ang hinihingi ng batas sa geodetic engineer na iyon. Hindi sapat na sukatin lang niya ang lupa at sabihing, ay, sakahan ito, kaya alienable and disposable na ito. Siyempre, kailangan niya itong isulat sa approved survey plan. Higit pa roon. Kailangan niyang magsumite ng sworn statement o sinumpaang salaysay na tumutukoy ng napaka-espesifiko sa mga forestry administrative orders, executive orders o land classification project map numbers. At alam mo ba kung saan nanggagaling ang mga numero at mapang iyon? Oo, sa gobyerno. Nanggagaling iyon sa DNER at sa NAMRIA. Para mas malinaw sa lahat, ang NAMRIA ay ang National Mapping and Resource Information Authority. Sila ang opisyal na tagapaggawa at tagaingat ng mga mapa ng Pilipinas. Eksakto. Ngayon, ano ang ipinahihiwatig ng mekanismong ito?
Kahit na binigyan ng kapangyarihan ng geodetic engineer na pumirma, ang kanyang basehan ay kailangan pa ring nakatali ng mahigpit sa mga opisyal na mapa ng NAMRIA at deklarasyon ng DENED. Kung ang lupa mo kahit na 100 taon mo nang sinasaka ay hindi lumalabas bilang alienable and disposable sa master list ng NAMRIA, kahit anong pirma pa ang gawin ng inhenyero ay wala itong bisa. Nakatali pa rin sa mapa ng estado. Nigyan ka nga ng keycard para mabuksan ng mas mabilis ang kwarto mo, pero ang sentral na computer ng hotel pa rin ang nagdedesisyon kung gagana ang keycard na iyon o hindi. Hindi nawala ang kapangyarihan at pag-aari ng estado. Nagbago lamang ang forma ng pag-uulat at presentasyon ng ebidensya sa korte. Kaya ang doktrinang Regalian ay nananatiling buhay, matibay at patuloy na nagbabantay sa ating pangkalahatang yaman. Kahanga-hanga ang argumentong iyan. At aaminin ko, hindi tuluyang tinalikuran ng RA 1157 ang istruktura ng gobyerno. Ang NAMRIA at DENER ay nananatiling may malaking papel. Salamat sa pag-aminin na iyan. Ngunit, huwag nating kalimutan na ang mismong katotohanan na kailangan ng lehislatura na mag-interbena at tanggalin ng panuntunan ng TAN properties ay isang malakas na pagpuna sa kung paano ginagamit ng Estado ang doktrinang ito bilang sandata. Balikan natin mang punto mo tungkol sa proteksyon ng likas na yaman. Palagi nating ginagamit ang pangamba ng pagkaubos ng patrimonyo bilang dahilan upang gipitin ng mamamayan. Ngunit ang batas ay nilikha para sa tao, hindi ang tao para sa batas. Walang hindi sasangayon dyan. Ngunit ang tao na tinutukoy mo ay isang individual lamang. Ang estado na kinakatawan ng doktrinang Regalian ay pinoprotektahan ang higit sa 100 milyong Pilipino kasama na ang mga susunod na henerasyon. Ngunit ang 100 milyong Pilipinong iyan ay binubuo ng mga individual na ordinaryong tao. At sila ang mismong nadudurog sa ilalim ng mabibigat na prosesong ito. Kung titingnan natin ang malaking larawan o ang arc ng atong kasaysayang legal, mayroong malinaw na direksyon. Aling direksyon? Nagsimula tayo sa pilosopikal na pagkilala ng native title noong panahon ni Carreño, na naninindigang ang karapatan sa lupa ay mas malalim pa kesa sa papel ng Estado. Sundan ito ng pag-amin ng Korte Suprema sa mga kaso ng Vega at Serrano na ang substantial compliance ay kailangan dahil ang kawalang kakayahan ng burokrasya ay hindi dapat maging dahilan para mawalan ng lupa ang isang tao. At ang pinakabago nga ay ang RA 115073. Ang pag-aangkin ng estado ay mahalaga bilang isang konsepto ng soberanya, oo. Ngunit sa sandaling harapin nito ang katotohanan ng mahabang kasaysayan ng pawis at buhay na ibinuhos ng tao sa isang kapirasong lupa, ang katarungan ay laging naghahanap ng paraan upang kumampi sa mamamayan. At dyan natin makikita kung gaano kabigat at kakomplikado ang usaping ito. Walang madaling sagot dahil ang mga pinoprotektahan natin ay parehong napakahalaga. Totoo. Bilang paglalagom sa aking posisyon sa usaping ito, naninindigan ako na bagaman ang mga bagong mekanismo tulad ng RA 11573 ay ginawang mas malinaw at moderno ang proseso ng pagpapatunay ng titulo, hindi nito kailanman binubura ang esensya at pangangailangan ng doktrinang Regalian. Ang presumpsyon ng Estado ang orihinal na may-ari ng buong kapuluan, hanggat walang matibay na patunay na nakabase sa opisyal na inventaryo, ay naroon hindi para parusahan ng individual. Ngunit ito pa rin ang nagiging resulta minsan. Maaari, pero naroon ito upang mangsilbing huling depensa natin. Ito ang pader na pumipigil sa tuluyang pagkasaid ng ating mga kagubatan, baybayin at mga bundok upang masiguro na ang ating lupang tinubuan ay mananatili para sa kapakanan ng nakararaming Pilipino. Sa aking panig naman, ibinubuod ko na ang ating batas sa lupa ay hindi isang patay na doktrina na nakapako sa isang posisyon. Ipinakita ng ating diskurso ngayon kung paano ang absolutong pananaw ng Estado ay patuloy na hinahamon at binabago ng parehong Korte Suprema at ng Kongreso. Isang patuloy na ebolusyon. Oo, mula sa paninindigan ni Justice Holmes na hindi dapat agawin ng lupa dahil lang sa kakulangan ng seremonya, hanggang sa paglipat ng bigat ng proseso tungo sa mga geodetic engineers
Ang mensahe ay malinaw. Ang gobyerno ay ginawa para protektahan ang tao at kabilang sa proteksyong iyan ay ang pagkilala sa kanilang mga lehitimong karapatan sa lupang matagal na nilang pinagyayaman. Ang bigat ng presumption ay unti-unti nang kumikiling sa katotohanan ng karanasan ng mamamayan kaysa sa isang makalumang doktrina na nagpapalagay na ang hari ang may-ari ng lahat. Malinaw na nagkakasundo tayo na ang usapin sa pagmamayari at pag-uuri ng lupa sa ating bansa ay isang patuloy at maselang pagbabalanse. Sa isang banda ay ang nakapaloob na tungkulin ng Estado na panatilihin at protektahan ang ating pangkalahatang yaman at sa kabilang banda ay ang paghahanap ng hustisya para sa mga individual na nais magkaroon ng katiyakan sa lupang tinatayuan ng kanilang buhay. Eksakto. At dahil ang batas ay buhay na mekanismo na umuunlad kasabay ng lipunan, hinihikayat namin ang lahat ng nakikinig na suriin pa ng mas malalim ang mga kasong ito. Mula kay Carino hanggang sa TAN Properties. At pati na rin ang mga bagong batas natin. Oo, upang kayo mismo ang makabuo ng inyong sariling pasya kung paano ba talaga natin dapat timbangin ang dalawang panig na ito sa kasalukuyang panahon. Maraming salamat sa matiyagang pagsama sa amin sa diskursong ito. Bago tayo magtapos, babalikan ko ang larawang sinimulan natin. Habang tinititigan mo ang matataas na pader ng pamahalaan, tanungin mo ang iyong sarili. Ang pagpapatibay ba ng pader na iyan, ang walang kompromisong kapangyarihan ng Estado, ang tunay na magbibigay ng proteksyon sa atin bilang isang bayan? O ang higit na mahalaga ay ang pagkilala natin sa mga taong nagtayo, nagtanim at nag-alaga sa lupa sa loob bago pa man natin inimbento ang batas ng mga padel. Hahayaan namin kayong harapin ang katanungang iyan. Hanggang sa muli, hangad namin ang patuloy ninyong paghahanap sa katotohanan.